Hello guys. So, katatapos ko lang nung isang malakihang project kung saan gumamit ako ng mga mahogany na kahoy at maraming naiwan na mga scrap wood, yung mga pinagtabasan ng mahogany. So, sayang naman kung itatapon, kaya naisip ko na pakinabangan na lang at gumawa ng isang monitor riser. So, first of all, kailangan ko silang i-cut to size and ayusin sila isalansan para sa glue up. So, kung makikita niyo dito, tumitingin ako ng mga bagay na kulay, mga pattern na gusto ko, no guys. Pero ang totoo, hindi naman ito nasunod kasi ginawa ko lang kung ano yung nagkasya. So, roughly 9 inches yung aking ine-aim na width nung riser na ito. And ngayon naman, i-glue ko na sila. I'm using a Pioneer wood glue para pagdikit-dikitin yung mga kahoy na ito. At gumagamit ako ng plastic na roller para mas madaling i-spread yung glue. So make sure na merong glue lahat ng surface area na yan. And then of course, ika-clamp natin sila. And importante na talagang mahigpit yung clamps mo rito para talagang mag-bond yung kahoy. And you just have to wait ng 24 hours, no? Overnight, mas maganda para sigurado na tuyo lahat yung glue. Okay lang kahit na may mga mag-squeeze out na glue, basta punasan mo na lang. Pero kailangan talaga niya ng maraming glue. So this time, ikakat ko na yung sobra using the miter saw. Kung wala kang miter saw, you can use table saw, no? Or kung wala ng table saw, pwede naman circular saw. Kung wala rin talaga, jigsaw or pwede rin naman mga handsaw. So I'm using these power tools na meron ako kasi meron nga ako. It makes my work a lot faster. Pero kahit wala kang mga power tools na ganyan, you can also build this using hand tools. Diskarte lang kailangan dyan, guys. So ito yung final niyang width, no? So final niyang lapad, which is around 20 inches. Yan, ikakat ko na yung kanyang final size. Siyempre, using our sliding miter saw, which is of course from Powerhouse Tools. And now, kailangan natin pakinisin ito. So, I'm feeding it with our Powerhouse thickness planer. Kung wala kayong thickness planer, pwede kang gumamit ng router sled technique. Pwede rin naman yung electric planer or hand planer din, katam. So, pwede na gamitin yan. And I'm just using this Powerhouse because ito yung paborito kong tool ngayon, guys. I really love this thickness planer. Talagang napabilis ito yung trabaho ko. Now, kinakat ko naman, ito yung magiging mga paa ng ating project. This one is, I think, acacia to, guys. Itong kahoy na to kasi meron siyang white part tapos meron din brown parts, no? So, ngayon, gumamit naman ako ng table saw para i-size siya, i-rip siya to 3 inches. Kasi yung ating riser ay 3 inches ang taas. So now guys, I'm using the bandsaw para naman lagyan ng konting shape yung ating paa. So, ayan. So, para mas mabilis, gumamit lang ako ng bandsaw. Pero guys, kung wala naman kayong bandsaw, pwede naman kayo ditong gumamit ng jigsaw or yung tinatawag na coping saw, no? Or kahit na yung handsaw na or yung pinhole saw, ganyan, pwede nyo diskartehan para magawa nyo yung cut na yan. Or pwede rin naman kayo, kung meron kayong router, pwede kayong gumamit ng router gamit ang flush trimming bit para i-cut yung shape na ito. I just like using yung bandsaw ko kasi wala masarap lang gumamit ng bandsaw. Yan sa mga favorite tools ko rin yan eh.
Yan, easy as that. So now I'm going to use this biscuit jointer kasi ididikit ko lang sana to using butt joints, pero naisip ko na bakit di ko gamitan ng biscuits. Total meron naman akong biscuits dito at meron naman akong biscuit jointer. So yan, nilagyan ko lang siya ng mga biscuit slots yung ating slab, yung tabletop natin. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, mausok yung biscuit joiner, mapurol na kasi yung blade niyan guys. So wala akong mabilan ng spare blade para diyan. So pinagtiyatsagaan ko na lang, pero sana makahanap ako ng blade para sa kanya. So ito yung sa paa ng ating riser. Nilalagyan ko rin siya ng biscuit slots para magdugtong dun sa ating tabletop. So the dry fit ko lang guys, and I am using number 20 biscuits here, wooden biscuits guys. So yung mga biscuits na to mabibili niyo sa Lazada guys. So ayan, ilalagay lang natin sa slot, tapos do sa slot sa ating slab at do sa slot sa paa, sa feet, no. Ayan, no, ganyan lang, and then ipapasok lang natin siya. And bukod sa strength, no, yan yung nagbibigay sa kanya ng parang diretso. Approve. So ngayon, lagyan natin ng Pioneer wood glue. Of course, lagyan natin yung butas, yung mga slots muna. Ayan. And nilalagyan natin yung mismong biscuits, no guys. So yung mga biscuits na ito guys, ang kahoy na ginamit nila dito ay kapag nalagyan to ng wood glue, namamaga, no? So namamaga siya, kaya nagiging solid yung bond niya dun sa loob. So sumisikip yung loob niya, yung slots, kaya talaga nagbabond siya ng matindi. And of course, syempre yung wood glue mismo is stronger than wood, of course. Now, kung wala ka ng biscuit jointer, you can, kahit anong fastener, pwede mong gamitin dito, pwede screw, pwede pako, brad nails, no guys, pwede kung gamitan ng joinery, kung anong mang trip mo guys, pwedeng dowels, no. So there's like endless things that you can use para pagdugtong yung dalawang pirasong kahoy. Gusto ko lang gumamit ngayon ng biscuits kasi matagal na ako din nakagamit ng biscuit jointer, and it's actually a lot of fun using these biscuits. And yun nga, sigurado ako na diretso talaga siya kapag ginamitan mo nung ganitong klaseng biscuits. And if you guys are interested, meron ako review ditong sa biscuit jointer na to. This is total na brand na biscuit jointer. Meron ako review, check nyo lang dito sa 11 Workshop. Pero syempre guys, hindi gagana yung biscuits na yan o yung wood glue na yan kung hindi natin i-clamp ng maayos itong ating workpiece. So this time I'm using my pipe clamps na pinakamahaba kong clamps para sa kanya, para siguraduhin na mag-lock siya. And I'm gonna leave that for like a few hours or para hanggang sa matuyo siya, no. And of course, kailangan check natin siya kung square lahat, no. So everything is square naman. And after niya matuyo, gumamit naman ako nitong aking cordless na trim router para bigyan siya ng konting slight na round over lang guys. So hindi ko naman kailangan na i-round over ng todo. Gusto ko lang na round over ng konti para hindi na siya masakit, o hindi pag tinamaan siya ng daliri ko, ng kamay ko, ganyan, hindi siya ganong masakit, no. So bigyan ko lang siya ng konting round over. So yan, pati yung sa ilalim ni round over ko rin guys. So kung wala kayong router, pwede naman kayo gumamit dito kahit lihain nyo lang yung corner. Siguraduhin nyo lang na medyo mabilog siya ng konti, okay na yun guys. Or pwede rin naman katam kung may katam kayo, di ba? So ngayon guys, ito na pinaka-paborito kong part ng woodworking. Joke lang. It's sanding time guys. So sanding dito guys, madali lang, 100 grit lang to, tsaka 240, no guys. So kasi na planer na natin to, and maganda yung planer natin, so makinis na siya. And now I'm using my laser engraver, itong Dadja DJ6, para lagyan ko lang siya ng logo ko.
Kasi wala lang, trip ko lang. Ang ganda kasing tingnan, di ba? Pag may logo yung iyong ginagawa. You know, nice. That's really nice, actually. Actually, gusto ko yung itsura nung ano, nung end up siya, no, guys. So nga, I'm using boiled linseed oil para sa finishing, no. Usually, ginagamit ko dito sanding sealer and clear gloss lacquer, pero since sa bahay lang naman to, no, guys, so boiled linseed oil na lang. And then, gamit lang ako ng beeswax para medyo pakintabin lang siya ng konti. Konti lang, ayoko kasi sobrang kintab. Kapag masyado kasi siyang makintab, mukha siyang artificial, no, mukha siya masyadong bago. Gusto ko medyo rustic pa rin ng konti. Eh, para bumagay doon sa team ng kanyang wood na iba-iba yung kulay, o look at that, o yung ano niya, parang ang gandang tingnan talaga, rustic na rustic, no, guys. Sobrang random. You know, I really like that. I really like yung ano, yung end product. Pero meron pa tayo isang part na kailangan gawin dito. At yun ay ang mga paa. So, yan, gagamit tayo ng mga ano, nung sa paa na self-adhesive non-slip na pads, no? Binili ko na to sa Mr. DIY, yung pinakamura lang, guys. So, cut lang natin siya using a cutter. Tapos, since ano siya, since self-adhesive siya, para lang siyang sticker. So, didikit mo lang siya dun sa paa, ayan, para lang hindi madulas yung ating riser at hindi rin makagasgas dun sa ating table. Not that kailangan nun kasi puro gasgas na rin yung table ko. And of course, itrim lang natin siya para maganda lang tingnan, no, guys. So, gamitan natin ng cutter para itrim. And that's it. Ayun na, nandiyan siya sa aking computer. Looks really nice. I really like it. Bagay siya doon sa floating shelf at doon sa aking table. Very good. So, thanks guys for watching. I'm gonna see you guys again next time. This is Gene from 119 Workshop. Adios!